Alright, mega mega love shoutout, Mabsat. Naku po, ang daming mga balita ngayon, Mabsat. Si Joel Villanueva, sila Bongbong, ano yun, Bong Revilla. Nagpakita, mga kakabsat. Si Chavit Singson nag-press con. Hinamon pa si Pangulong Bongbong Marcos ng debate. Agoy! Ang dami nangyari ngayong araw, mga kakabsat. Lunes na Lunes. Unang Lunes ng 2026. Maraming pasabog. Pero ito, pakinggan muna natin. Si Attorney Enzo Recto. Sinong unahin natin dito? Naku po. Parang gusto ko dito. Naku po, last minute. Nagkandara pa. Sina Joel Villanueva at Bong Revilla. Napigilan ang pagkakakulong nila. Oy, pipigilan daw nila. Tingigati, nagalatin to, attorney. Putragis. Sige, tingnan nga natin to. Bawasan natin yung background music natin. Okay, here we go. Dito natin. Indak na gano'n. Okay. Bilisan natin. At saka ni Villanueva para mapigilan na wag silang makulong. Ayan nakaporma pa yung dalawa Ayun eh! Ngayong araw yan, mga kabunyog. Ngayon yan. Kanina. Ha? Ay, kabunyog Mira Inuwig, magandang hapon. Ray Antubilleha, magandang hapon din. Kay Benny Collado. Kumusta po kayo dyan sa Southampton? Kabunyog, good PM po. Hello po, kumusta po? Mga kabunyog, ngayong araw, pitsa 5 ng Enero, pumunta sa Department of Justice ang dalawa. Si Bong Revilla at saka si Joel Villanueva, yan nakita nyo? Yang sa kaliwa, itong nasa kaliwa, yan si Bong Revilla. Mga kabunyog, si Bong Revilla yan. Ang nakalagay dyan na caption, ayan ABS-CBN, Bong Revilla files counter affidavit to second flood control complaint. Adrian Ayalin, ABS-CBN News, published January 5. Updated January 5, 2026, 12:19 PM. Yan po Yan. Nakita nyo si Bong Revilla yan. Nag-file siya ng kanyang counter affidavit ngayon. Yung isa namang picture na nakita nyo, si ano naman yan, Joel Villanueva. Ito naman yung caption, basahin naman natin. Sabi dito, Senator Joel Villanueva arrives at the preliminary investigation into complaints in relation to ghost flood control projects at the DOJ in Manila on Monday, January 5, 2026. So yan, mga kabunyog. Pareho yung pictures na nakita ninyo. Ngayong araw yan, January 5. Kasama nila yung kanilang mga abogado. Nag-file sila ng kanilang counter affidavit. Nag-submit sila ng kanilang counter affidavit. Si Joel Villanueva saka si Bong Revilla, pareho sila ngayon nag-file ng kanilang counter affidavit. Para saan yan? Dun sa mga flood control projects. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ito naman pala ang paliwanag. Bakit hindi pa talaga mangyayari yung sinabi ni Ombudsman Boying na makukulong sila Revilla at saka sila Joel Villanueva panahon ng Kapaskuhan? Hindi naman talaga pwedeng makulong yan ng kapanahon ng Kapaskuhan. Mga kabunyog, mga kababayan, hindi ka pwedeng makulong kung hindi ka dumaan sa preliminary investigation. Mga kabunyog, alam nyo, napakarami ng investigations na ginawa. Ang una, yung investigation in aid of legislation. Yun yung sa Kongreso, Senado. Ang pangalawa, yung fact-finding investigation, case build-up ng ICI. Another investigation na naman yun. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero sa pagsasampa ng kaso, requirement of due process na dapat magsagawa ng preliminary investigation. Preliminary investigation. Anong pagkakaiba ng preliminary investigation sa investigation ng ICI, sa investigation ng Kongreso? Mga kabunyog, mga kababayan. Lahat po yan investigation. So, medyo magtuturo ako ngayon ng legal procedures natin. Lahat yan investigation. Investigation in aid of legislation, Kongreso yan. Yung ginawa ng ICI, yun ay fact-finding investigation, case build-up. Ibig sabihin, nagpapalalim pa ng investigasyon. Pero, ang Senado,
Ang Blue Ribbon saka ang ICI, hindi sa kanila binigay ang kapangyarihan ng preliminary investigation. Ang may kapangyarihan mag-conduct lang ng preliminary investigation ay ang DOJ at ang Ombudsman. Ano ba ang pagkakaiba ng investigation, ng preliminary investigation? Ang preliminary investigation, mayroon ng formal na complaint, ang tawag doon criminal complaint, may na-file ng criminal complaint, formal ng reklamo yan, ibibigay mo na yung kopya doon sa respondents. Pagpapaliwanagin mo siya, ang tawag doon, i-require mo siyang mag-submit ng kanilang counter affidavit. Yan po yung procedure. Kapag nasa preliminary investigation na, formal na yugto na yan, ikaw ay tinitingnan na bilang respondent. Kaya siseryusuhin mo na yan. Pag ang tawag na dyan, preliminary investigation. Alberto Flores, shout out sa iyo. Mga kabunyuga, pag tinawag na preliminary investigation, ibig sabihin yan, respondent ka na. Hindi ka pa naman akusado. Ang akusado kasi pag nasa korte na ang kaso, accused na ang tawag. Pero kapag ano ka pa lang, ibig sabihin ikaw yung nakikitang dapat managot, ang tawag doon respondent. Respondent. Ha? Pag linagay ka na respondent, seryosuhin mo na yan. Ang gawin mo, husayin mo na yung sagot mo, paliwanag mo. I-present mo na yung mga ebidensya mo. Bakit? Kasi ang kasunod niyan ng preliminary investigation, kaso. Kapag kaso, sa korte na yan. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, hindi naman talaga pwedeng arestuhin itong sila Bong Revilla, Joel Villanueva, Bingo Estrada, hindi pa naman pala tapos ang preliminary investigation. Ito naman si Ombudsman Boying nag-anunsyo na magkakaroon na daw ng warrant of arrest, hindi pa pala tapos ang preliminary investigation. Hindi mo naman pwedeng hindi dumaan sa preliminary investigation yan. Violation ng due process yan, madidismiss yan. Dapat talaga dumaan sa preliminary investigation. Ay lumalabas ngayon, nasa preliminary investigation stage pa lang pala ito. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan, hindi pwedeng hindi dumaan sa preliminary investigation kasi ang preliminary investigation, respondent ka na. At binibigyan ka ng pagkakataong mag-submit ng counter affidavit mo, pati yung mga testigo mo, ebidensya mo. Kasi magdi-decide na ngayon ang ombudsman o ang DOJ kung dapat ka bang sampahan ng kaso. Kaya ito, importante itong inatendan na ito ni Bong Revilla at saka ni Villanueva. Kasama nila yung mga abogado, nag-submit sila ng counter affidavit. Hindi naman talaga pwedeng kasuhan kung hindi dumaan sa preliminary investigation. Ang ginagawa kasi ng Senado, hindi naman yung preliminary investigation. Investigation and aid of legislation. Ang purpose ng Senado, ng Blue Ribbon, hindi para magkaso, kundi para malaman ang facts ng mga kaso or ng mga reklamo, yung mga issue o mga iskandalo, iniimbestigahan ng Senado para mag-come up ng mga batas o i-revise ang mga batas. Sa proseso ng investigation ng Senado, ng Blue Ribbon halimbawa, mayroong mga lumalabas na mga posibleng kasuhan. So anong gagawin ngayon ng Senado, ng Blue Ribbon? Kung wala yung ICI, ipapasa na yan sa Ombudsman. Kung walang ICI, ang gagawin ng Ombudsman? Ang gagawin ng Ombudsman, magkakandak ng case build-up. Magpapalalim pa ng kanyang investigation. Yan yung gagawin ng Ombudsman, fact-finding at saka case build-up. Pwede ring ipasa ng Senado, ng Blue Ribbon sa NBI. Ang NBI, magkakandak ng investigation. Ano yan? Kasi hindi naman pwede na ang magkakandak ng case build-up at saka malalimang investigasyon ay ang Senado. Mauubos ang oras ng Senado sa ganon. Ang investigation ng Senado ay in aid of legislation. Pero pag may lumitaw doon na medyo kaduda-duda na mga pwedeng lumitaw sa isang kaso, ipapasa ngayon ng Senado, ng Blue Ribbon sa Senado, ay sa Ombudsman o kaya sa NBI o kaya sa DOJ. Ang NBI na ngayon ang magkakandak ng further investigation. Ganon din ang Ombudsman. May kapangyarihan din ang Ombudsman magkandak ng further investigation. Ngayon, dahil may ICI na binuo, pinasa sa ICI. Kaya yung ICI ang nagkandak ng further investigation, case build-up. Ngayon, nag-imbestiga ang ICI. Mas napalalim ang investigasyon. May nakita na ngayon ng ICI na mga dapat ng sampahan ng kaso. Pinasa ngayon sa Ombudsman. Ang DOJ, mayroon ding sariling preliminary investigation. Malamang, dineputize ng Ombudsman ang DOJ. Pwede kasing i-deputize ng Ombudsman ang DOJ na gawin nyo na ang preliminary investigation yan. Kayo na yung magsagawa. Kasi kulang pa ng tao ang Ombudsman. Nag-hire pa lang si Boying Rimulya ng dagdag na 100 na abogado kasi kailangan niya ng maraming tao. So ang ibig kong sabihin mga kabunyog, mga kababayan, itong nangyayaring preliminary investigation, ito na yung formal na phase o yugto. Ito na yung formal na phase. Dito, mayroon ng mga ebidensya, mayroon ng formal na complaint, binigyan na ngayon ng kopya, sila Bong Revilla, sila Jingo Estrada, sila Joel Villanueva, pinapasagot na sila ngayon.
Kung tawag na sa sagot nila, counter affidavit. Ngayon, dahil nag-submit na sila ng counter affidavit, titingnan na ngayon ng DOJ o kaya ng ombudsman, titingnan na yan ngayon kung mayroon bang prima facie evidence, mayroon bang reasonable certainty of conviction. Pag nakita nilang mayroon yan, ipa-file na yan sa korte. Ipa-file na yan sa korte, sa Sandigan Bayan. So ngayon, wala pa tayo sa kaso sa korte. Nasa preliminary investigation pa lang. Pero importante itong preliminary investigation dahil ito yung last. This Christmas, we got you with 100 pesos off your Christmas. Ito yung last minute na pagkakataon nila na sagutin ang reklamo sa kanila. Yung kasing mga nauna, hindi pa sila doon respondent. Yung pag-attend nila sa Senado, hindi pa respondent yon. Yung pag-attend nila sa ICI, hindi pa respondent yon. Resource person. Sa pagkakataong ito, respondent na sila. Ibig sabihin, pinangalanan na sila na kayo ay posibleng makasuhan, ayusin nyo ang sagot dito. I-submit nyo ang inyong counter affidavit. Kaya ito, seryoso na ito kasi counter affidavit na ang hinihingi. Yung mga dati kasi, invitation. Inimbitahan sa Blue Ribbon, inimbitahan sa ICI. Pero ibig sabihin, nang inimbitahan sila sa ICI, may nakita ang ICI na batayan para kasuhan sila. Pinasa na ngayon ng ICI sa ombudsman. Ito naman, mayroon ding preliminary investigation na ginagawa ang DOJ. Ang ibig sabihin nito, naghahatian na ng trabaho ang DOJ at ang ombudsman. Kanya-kanya na silang preliminary investigation. Ang ICI kasi walang kapangyarihang mag-conduct ng preliminary investigation. Ang may kapangyarihan lang mag-conduct ng preliminary investigation, ombudsman, DOJ, yung mga prosecutors. Anyway, so hindi na pala kailangan ang investigation ng ICI. Kailangan pa rin. Kasi kung wala yung ginawang investigation ng ICI, magsisimula sa uno ang DOJ at saka ang ombudsman. Matabaho yung yung case build-up. Ang tawag doon, case build-up. Yung pagtitipon mo ng mga facts, ng mga pag-ebidensya. Yung ibig sabihin, nakatulong yung ICI doon. Pero pagdating sa preliminary investigation, yung mayroon ng formal complaint, tapos bibigyan mo na ngayon ng kopya yung respondents, ang tawag na dyan, preliminary investigation. Ombudsman na talaga ang gumagawa niyan. Ngayon, ang nakapagtataka, bakit naman nag-anunsyo si Ombudsman Buying na maaaresto na ang mga yan at makukulong bago ang Pasko kung wala pa namang preliminary investigation na nagagawa? Hindi mo naman to pwedeng hindi gawin eh. Requirement yan ng due process. Preliminary investigation is a requirement of due process. Mga kabunyog, mga kababayan, yung investigation ng Senado, hindi preliminary investigation yun. Investigation yun in aid of legislation. Yung investigation naman ng ACI, hindi preliminary investigation yun. Ano lang yun? Case build-up. Kumbaga nagtitipon pa ng mga ebidensya at saka nagsasagawa pa ng further investigation. Yan yung ginawa ng ICI. Pero ang preliminary investigation, hindi pwedeng wala niyan. Kahit pa nag-imbestiga na ang Senado, kahit pa nag-imbestiga ang ICI, hindi pwedeng walang preliminary investigation. Kasi ang preliminary investigation, mayroon ng formal complaint at ibibigay na sa iyo yon. Sagutin mo itong reklamo sa iyo. Plunder ito, ganon. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, tama yan. Talagang kailangan seryosohin ni Joel Villanueva at saka ni Bong Revilla ito. Kaya dala-dala nila yung mga dokumento. Ang daming dokumento. Or else. Ilang abogado ang kasama nila. Ang ibig sabihin niyan, last minute, nagkakandara pa sila. Alam nilang ito na yung huling parte. After nito, magdi-decide ang ombudsman at ang DOJ. Dapat ba silang sampahan ng kaso o hindi? Yan mga kabunyog, mga kababayan. Hi, kay Digunggong. Shoutout sa inyo dyan, sa Hague. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, pinapaliwanag ko lang, ito pala yung dahilan, kaya hindi pa naman mangyayari yung pagkukulong noong December. Wala pa namang preliminary investigation. Hindi mo naman pwedeng hindi gawin ang preliminary investigation. Madidismiss yan. Isayang lang. Kaya lang, dapat kasi ginawa kaagad ito ng ombudsman at ng DOJ, dapat pinaspasan na ito. Dapat, nung makuha na nila yung marami naman ng mga ebidensya, kaagad-agad, binigyan na ng kopya yung mga respondent, sila Bong Revilla, sila Joel Villanueva, pinasagot na kaagad. Kung nung mga bandang November, binigyan na sila ng kopya ng complaint, pinasagot na, December, lalabas na nga ang desisyon. Ibig sabihin, resolusyon ng ombudsman o ng DOJ. At maispa-file na ang kaso sa Sandigan Bayan. Di magkakaroon nga talaga ng warrant of arrest. Ngayon pala, wala pa namang preliminary investigation, hindi pa tapos. Hindi pa tapos. Kaya talaga, itong si Ombudsman Buying, akala ko naman, nagsasabi siya na maaaresto na ang mga yan. Ibig sabihin, tapos na yung preliminary investigation nila. Mayroon na silang resolusyon. Wala pa naman pala. Wala pa naman pala. Hindi, totoo yan. Mr. Krabs, due process yan. Ang problema kasi natin, pagdating dito sa mga magnanakaw, may due process.
Pagdating sa mga karaniwang mamamayan, walang due process. EGK sa mga ordinaryo. Pagdating sa mga mahihirap, walang due process. Yan ang batas natin. Ha? Oh. Ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi mo pwede itong i-bypass because preliminary investigation is a requirement of due process. Hindi pwedeng wala niyan. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-imbestiga na ang Senado, Blue Ribbon, nag-imbestiga na ang ICI. Hindi 'yon. Ang Blue Ribbon in aid of legislation, inimbitahan doon ang mga yung mga doon, resource person. Ibig sabihin mga 'yan, magbigay linaw. Ngayon, pagdating sa ICI, inimbitahan pa rin sila, resource person pa rin 'yan, hindi pa bilang respondents. Hindi pa. Ngayon, pagka nakitang may mga ebidensya sa iyo at mayroon ng reklamo na isinampa sa iyo, formal complaint, kailangan mo nang sumagot ng formal. Pati mga ebidensya mo, pati mga testigo mo, isubmit mo na. Anong paliwanag mo dito sa akusasyon sa'yo? Ang tawag na dyan, preliminary investigation. Ito na yon. So, nandito na sa stage ng preliminary investigation. Mayroon ng criminal complaint, mayroon ng counter affidavit sila sila Joel Villanueva at Bong Revilla. Magdi-decide ang prosecutor ngayon at ang ombudsman. Dapat ba talaga silang sampahan ng kaso? Pag nagsabing may prima facie evidence at mayroong reasonable certainty of conviction, sasampa na ngayon. Information na yan, ang tawag yan. Information will be filed sa Sandigan Bayan. And once ma-file sa Sandigan Bayan, mag-i-issue ng warrant of arrest. Ako, sa tingin ko, itong buong buwan ng Enero, preliminary investigation yan. Baka mga katapusan ng Enero o unang linggo ng February, lumabas na ang resolution. Kung ang resolution ay against kila Bong Revilla at Villanueva, mga February, masasampa na ang kaso. Pag naisampa ang kaso, mga after 1 week, 2 weeks, pwede nang lumabas ang warrant of arrest. Yan yung mga mangyayari, mga kabunyog. Si Cheese, The Lost Landscapes, wala pa, hindi pa yata pinapadalhan si Cheese ng subpina para mag-submit ng counter affidavit. Wala pang naibibigay na criminal complaint. Kailangan kasi ang matanggap nila criminal complaint Criminal complaint. Ha? Bakit kailangan ng criminal complaint? Kasi yan yung formal na complaint. Yan yung formal na complaint. Pagka tatanggap mo kasi ang criminal complaint, nakalagay talaga doon ano yung mga sinasabing krimen mong nagawa. Nakalagay na din doon yung mga ebidensya laban sa'yo, yung mga testigo laban sa'yo, nakalagay na yan. Criminal complaint yan. Naka-attach dyan yung mga affidavit ng mga witnesses laban sa'yo. Naka-attach din dyan yung mga documentary evidence laban sa'yo. Sasagutin mo yon. Ang sagot mo, ang tawag doon, counter affidavit. Counter affidavit. Yung pag-attend doon sa Senado, Blue Ribbon, at yung pag-attend sa ICI, hindi ka naman required magdala ng counter affidavit mo. Kasi wala pa namang criminal complaint sa iyo eh. Dito, mayroon ng criminal complaint na dapat mong sagutin ng counter affidavit. Ito na yung preliminary investigation. Pagkatapos nito, resolution na ngayon kung dapat kang kasuhan o hindi. Yan yon. Kaya, bakit nag-anunsyo si Ombudsman Buying na maa-aresto na by December 15, magpapasko na sa kulungan, hindi pa naman pala tapos. Hindi pa naman pala tapos, mga kabunyog, mga kababayan. Guys, sa mga bagong pasok dyan, baka naman, like and subscribe po tayo. Alright. Sabi ni Confidential Friends, tingin niyo po ba, attorney, makakalusot uli si Villanueva gaya ng paglusot niya kay Martires? Kung sa ebidensya, mahirap. Kung sa ebidensya, ang sabi ng mga abogado nila, wala daw naman matitibay na ebidensya kay Villanueva at kay Revilla. Anong walang matibay na ebidensya? Sobrang tibay nga eh. Si Bernardo, si dating DPWH Secretary DPWH. Bernardo, ang sabi niya, kausap niya mismo si Bong Revilla at siya mismo nag-deliver kay Revilla doon sa bahay ni Revilla, nagkita mismo sila. Tama. Di ba? Ganun yung paano mo masasabing walang ebidensya? Walang testigo. Maliban na lang kung bumaliktad si Revilla o si Bernardo. Ang pinakaki kasi diyan na testigo si Bernardo. Kasi siya yung nakausap ni Revilla. Nag-usap sila at dinala niya mismo ang pera doon sa White House, sa bahay ni Bong Revilla. Di ba? Naol. Dito naman kay Bong Revilla, ay kay Villanueva, ang pinaka-testigo diyan si Alcantara. Kasi siya rin yung nagdala ng pera doon sa alias Peng. Alias Peng ba 'yon? Doon sa rest house ni Villanueva. Sasabihin na naman diyan ni Villanueva, hindi naman siya ang tumanggap. Pero tao niya 'yun. At saka si Alcantara, malinaw na nagsasabing kausap niya talaga si Villanueva. Ngayon, mga kabunyog, mga kababayan, magbaliktad pa kaya si Alcantara
sa tingin ko hindi nababaliktad si Alcantara. Kasi decided na siya bilang state witness. Nagsauli na nga siya ng ilang pera eh. Ang Tama. una niyang sinauli, 110 million. Pangalawa, 71 million ba yung pangalawa? Ay, grabe. Basta 300 million ang kabuang isasauli ni Alcantara eh. Nagsauli na siya. Ibig sabihin, pag nagsauli ka na ng pera, wala nang atrasan yan. Tama. Hindi na pwedeng bawiin ni Alcantara yung mga sinabi niya. Kaya Decided na siya matitingin na bilang talaga. state witness. Ha? Decided na. Oh, shout out Jericho Alcazar. Wala nang kawala. Mahirap na. Ang hindi pa nagsasauli ng pera si Bernardo. Sir Tony, wala nang kawala yung kanyo dyan, yung taga Bulacan. Agoy. 1 billion ang isasauli ni Bernardo eh. Kapag nagsauli ka na ng pera, ibig sabihin yan, hindi ka na magbabago. Di ba? Ha? Oh. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ano ito? Itong si Villanueva, mahirap ng lusutan yan kasi si Alcantara hindi na magbabaliktad yun. Hindi Agree, babaliktad yun. Jenna. Agree. Una, nag-execute na siya ng affidavit niya. Pangalawa, prove na yung kanyang pagiging state witness. Kahit provisionally admitted, at least, ano na siya? Tanggap na magiging state witness siya. Oh, di ba? Ang ibig sabihin niyan, hindi makakasuhan si Alcantara. Ha? Hindi siya makakasuhan. Oh, bakit hindi siya makakasuhan? Makukulong Kasi na state talaga. witness ka na eh. Yung taga Yan na yung Bulacan. ano mo. Ituturo mo yung mga mas mabibigat ang krimen kaysa sa'yo, yung mga pinaka-mastermind. Ituturo mo yon, isasauli mo yung mga perang ninakaw mo, saka magtitestify ka laban doon sa mga mastermind. O yan ang ginagawa ni Alcantara ngayon. Yan yung ginagawa ni Alcantara. So ngayon, dahil nagsauli na si Alcantara, Pero akalain nyo nun, mga kapatid, akalain natin nun, sobrang tapang din ni Alcantara nun. Halagang hindi niya nilalaglag si Joel Villanueva. Sila Bryce Hernandez lang, tsaka si Villanueva, sabi, kami talaga nagdi-deliver dyan. Kami gumagawa ng paraan para magkaroon sila ng project dyan, di ba? Kahit wala naman yun, gusto ni Villanueva doon magpatayo ng multi-purpose, di ba? Eh wala nga doon sa budget. Ginawa nila ng paraan. Eh paano yan ngayon? Laglagan na. Tragis. Makukulong talaga yan. Sabi ko sa iyo, Sir Tony, makukulong yan. wala nang atasan yan. Wala Wala ka namang magbago siya ng testimonya niya. Sabihin niya, hindi na ako mag-state witness. Mababawi niya pa ba yung sinauli niyang pera? Hindi na yun. Ha? Saka nagsabi na rin ng DOJ, granted na, provisionally admitted na siya. Saka si Bryce Hernandez. Ang hindi pa nagsasauli, si Alcantara, ay si Bernardo. 1 billion kasi ang estimate na dapat isauli niya. Siguro nahihirapan ng tipunin yung 1 billion. Ha? Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya lang, alam naman natin, gumalaw na rin itong si Bong Revilla sa si Villanueva, gumalaw na rin yan. Paano gumalaw yan? Yan? Politiko yan, makapangyarihan yan, ma-influensya yan. Ginamit na niyan ang lahat ng koneksyon. Ginamit na ang lahat ng koneksyon. Kaya rin ito, hindi natin alam kung pinagbigyan sila. Ang isang bagay ang sigurado tayo, si Saldico nakiusap yun na ipapalibrihin siya, tulungan siyang palibrihin sa problema niya, hindi pinagbigyan. Kaya nagalit na si Saldico. Ganun lang naman yan eh. Di ba? Si Saldico, nakiusap siya na baka naman pwedeng tulungan nyo naman ako. Sinong pinakiusapan niya niyan? Ay, sila Marco, sila Romualdez. Sino ba naman ang pwedeng mag-decide para sa kanya? Ay kaya lang, mukhang hindi pinagbigyan si Saldico, nagalit na si Saldico. Hindi na siya uuwi sa Pilipinas, ituturo niya na rin yung mga alam niya. Kaya nagtatago si Saldico ngayon. Pero kung pinangakuan yan si Saldico na, sige na, kami nang bahala sa'yo. Ano yan? Ganyan yan mga kabunyog, mga kababayan, di ba? Kasi hindi naman pwedeng, kumbaga, tapos ngayon, ang ginawa pa ni Saldico, ang dami niya nang sinabi, nagalit na sa kanya si PBBM. Eh di ba? Ang mga statements ni PBBM, galit na kay Saldico eh. Di ba? Lalo na yung linabas ni Saldico mga videos, tapos may mga malita ng pera. Mismong si PBBM na ang nag-announce na canceled na yung passport ni Saldico. Mga yan mga kabunyog. Pero, alam nyo, kung ayaw talaga nating makalusot ang mga ito, huwag tayong tumigil. Tayong mamamayan, kalampagin natin ang gobyerno. Kasi kapag hindi natin kinalampag ang gobyerno, yung mga makikiusap yan sila Villanueva, sila Revilla, makikiusap yan sila Chis Escudero, sila Jinggoy. Pero pag matindi ang galit ng tao at kinakalampag natin, hindi mapagbibigyan yan. Hindi mapagbibigyan yan mga kabunyog. Hindi talaga. Ang administrasyon eh. Ang administrasyon, nasa mahigpit na survival ngayon. Sila Marcos, PBBM. Pag hindi nakulong itong mga ito, wala, mamumroblema na ang administrasyon. Una, bumababa ang survey rating. Pangalawa,
Marami nang nadadawit na opisyal ng gobyerno, lalo sa executive. Si dating Executive Secretary Lucas Bersamin. Ang taong bayan talaga maghahanap na sa gobyerno ng may makulong. Pag wala pa ring nakulong, wala pa ring na diyan, ang taong bayan mawawala na ang tiwala. Kaya kailangan sa parte ng administrasyon ni PBBM, kailangan talaga diyan may makulong. Totoo, may makikiusap diyan sa kanya. May makikiusap diyan kila Lisa Araneta. May makikiusap diyan kay Boying Rimulya sa ombudsman. Pero kung bibigyan ba yan nila PBBM, nila Rimulya, nila Boying, pag pinagbigyan nila yung mga pakiusap na yan, nila Revilla, nila Jinggoy, nila Villanueva, magagalit ang tao. Pag nagalit ang tao, ang mamumroblema na mismo sila PBBM. Survival na. Kaya ano tayo mga kabunyog, huwag tayong lumubay dito. Pag nanghina tayo, ibig sabihin, hindi na tayo galit. The epic online action game War pabigat ng Thunder pabigat. lets you dive into massive battles and experience the Tuloy. Malapit na matapos guys. Konti na lang to. Humupa na ang galit ng tao. Parang wala na. Kaya nga ang nangyayari ngayon, nag-uusap-usap kami na mga civil society. Itutuloy natin ito. Hindi natin ito tatantanan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pag nakita nilang parang na tayo, parang kung ang iisipin natin, wala na, tumigil na tayo, wala namang mangyayari dito sa ginagawa natin. Yan ang gustong mangyari ng mga magnanakaw. Kapag tayo'y nagsabi na wala na, tumigil na tayo, wala namang mangyayari sa ginagawa natin. Yan ang gusto nila. Pag naggano na tayo, gano'n na ang sinabi natin, naramdaman nila na tayo'y humupa na ang galit, pwede nang pagbigyan yan. Pwede nang pagbigyan yan. Kaya ito? Hindi ito pagbibigyan ni PBBM dahil siya mismo nasa survival na rin Pero kapag humupa ang ating galit, naramdaman yan ng administrasyon na parang ang taong bayan ay resigned na. Wala namang mangyayari. Ano na yan? Mag-ano na yan? Hinihintay lang nilang tumagal ang issue na to, humupa ang galit. Pag humupa ang galit, sige na, na tayo? Nalampasan na natin ang matinding galit ng taong bayan. Kaya huwag na tayong papayag mga kabunyog. Sana nagkakaisa tayo sa ganyan. Samahan nyo ako lagi sa ating mga talakayan. I-update ko kayo. Okay, ikulong na yan. Mga kurakot, tama si Newton Rapsons. Okay, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney. Sinong gustong makulong si Villanueva at saka si Bong Revilla, press 1. Sa mga hindi, press 2. Agoy, laka pa. Putragis, dako po. Problemado tong mga to, guys. Last minute, guys, humabol sila, no? Nagkakandara pa sila para, kung hindi, pinipigilan nila yung pagkakulong nila. Putragis. Siya. Countdown ulit tayo, Mabsat. Medyo mahaba-haba to, Mabsat, ha? Okay, here we go. Countdown. Salamat po. Again, gawin nyo ng 100 yung like natin, ha? Baka naman. Rosimatsu, ilan na yung like natin? Kanina 70. Pasok.